reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the Jews, "Amen, amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death." So the Jews said to him, "Now we are sure that you are possessed. Abraham died as did the prophets, yet you say, whoever keeps my word will never taste death. Are you greater than our father Abraham who died, or the prophets who died? Who do you make yourself out to be?" Jesus answered, "If I glorify myself, my glory is worth nothing. But it is my Father who glorifies me, of whom you say he is our God. You do not know him, but I know him. And if I should say that I do not know him, I would be like you, a liar. But I do know him, and I keep his word. Abraham your father rejoiced to see my day. He saw it and was glad." So the Jews said to him, "You are not yet 50 years old, and you have seen Abraham?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I am." So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid and went out of the temple area. The Gospel of the Lord. Ang bawat Kristiyano at komunidad ay tinatawag na maging instrumento ng Diyos para sa kalayaan at pagtataas ng mga maralita at pagbibigay dulot sa kanila na maging ganap na bahagi ng lipunan. Pope Francis Evangelii Gaudium number 187. Ito po si Father Rogie Castellano, ang kasalukuyang rektor ng St. Paul of the Cross Theologate dito sa Quezon City. Ikinagagalak ko pong maging kabahagi ng pagninilay na ito bilang paghahanda natin sa Kwaresma at sa darating na Semana Santa. Welcome po sa inyong lahat. Kahapon ay napagnilayan natin ang kahalagahan ng malalim na relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal. Ngayong araw na ito, samahan niyo akong pagnilayan ang realidad ng kahirapan. Tatlo ang layunin natin sa pagninilay na ito. Una ay malaman natin ang iba't ibang kahulugan o karanasan ng kahirapan. Pangalawa, ang layunin din natin ay mapagtanto ang ating responsibilidad bilang mga Kristiyano kung paano tayo o paano natin masasamahan ang ating mga kapatid na mga maralita o yung tinatawag nating solidarity with the poor o kung isasama natin ang ating mundo, solidarity with the earth. At ang ikatlo ay mapagtanto din natin ang tinatawag na propetikong responsibilidad natin sa pamamagitan ng tinatawag nating pagsasabuhay ng payak at sensitibong kamalayan sa mundo ng konsumerismo. Sa bahaging ito, nais kong bigyan ng diin ang tinatawag nating economic spirituality. Iba't iba ang pangunawa natin sa kahirapan, ngunit nais kong magbigay ng apat na kahulugan o senses. Una rito yung tinatawag nating literal sense of poverty, na kung saan a person lacks the necessities of life or superfluities of life. Ibig sabihin nito, hindi siya nakakaranas ng namumuhay ng isang disenteng pamumuhay. Kung sa konteksto ng Pilipinas, ayon sa Philippine Statistics Authority, isa sa bawat 5 Pilipino ay nasa below poverty line. Sa makatuwid sa ating populasyon ngayon, there are around more than 25 million Filipinos na nakatira below poverty line. And I believe there is much more. At karamihan sa mga nasa poverty line na ito ay mga magsasaka, mga mangingisda, mga kabataan, mga kababaihan, at ang mga kababayan nating nakatira sa mga rural areas. So sila ang nakakaranas ng matinding kahirapan at nakakaranas ng hindi nakakatanggap ng disenteng pamumuhay at hindi nakakakain ng sapat sa araw-araw. The second sense of poverty depicts
poverty as caused by greediness, war, or injustices of people to the marginalized, something that is not attuned to the intentions of God. Maraming mga tao ngayon na nakakaranas ng kahirapan sapagkat sila'y biktima ng giyera or biktima ng kasakiman ng maraming tao. Pero ano-ano pa ba ang mga dahilan ng kahirapan? Ayon sa Asian Development Bank, sa kanilang sinulat na poverty in the Philippines causes constraints and opportunities in 2009, merong iba't iba pang mga sanhi ng kahirapan. Isa na dito ay ang low to moderate economic growth for the past 40 years. Nandun din yung weakness in employment generation and the quality of jobs generated. Nandun din yung failure to fully develop the agricultural sector and high inflation during crisis periods. Nararanasan natin ito ngayon. High levels of population growth and high and persistent levels of inequality. Alam natin ito, no? Mayroong malaking agwat ang mga mayayaman at ang mga mahihirap at ang recurrent shocks and exposure to risk such as economic crisis, conflicts, and natural disasters and environmental poverty. Tayo ay nasa ring of fire, kaya nga naman na ang Pilipinas ay palaging nahaharap sa mga environmental threats at ito'y nakakahadlang sa pag-unlad natin bilang isang bansa. The third sense of poverty is known as the anawim. Ang anawim po ay tinatawag nating poor of Yahweh, which is about poverty of spirit and dependence on God. This is also called spiritual poverty na maaaring matagpuan sa mayayaman at mga mahihirap. Whether we are rich or poor, we can be spiritually poor, which can also mean humility before God. Finally, the last sense of poverty is voluntary poverty. It's a radical discipleship with Jesus, who chose to be poor. Vowed religious practice voluntary poverty to make themselves free from the concerns of the world so they could focus on their mission. This sense of poverty may be in spirit, which is integrated within a state of life or undertaken as a way of life in itself. Halimbawa, yung tinatawag nating renunciation and ascetic way of life at ang pagiging detached sa mga material na bagay. Sa Biblia, makikita din natin ang karanasan ni Jesus sa kahirapan. Kung titingnan natin ang second letter of Paul to the Corinthians, chapters 8 to 9, sinasabi doon that Jesus became poor so we might become rich. At gayon din sa Philippians 2:5-7, he became a slave, being born in the likeness of man and not putting himself on the same level as God. At gayon din sa kanyang mga turo, Jesus admonishes his disciples to give up possessions. And because one cannot live or cannot serve both God and mammon, according to Matthew 6:4. And the disciples should also be willing to sell their possessions when they find the pearl of great price. Sa Acts of the Apostles naman, makikita o dinidescribe doon that believers manage their material possessions, they sell their properties, live in common, and share with those in need. Moreover, the book describes no needy among believers, since those who owned property and houses sold them, laid the proceeds at the feet of the disciples, and gave them to those in need. So makikita natin na sa buhay ni Jesus at sa buhay ng mga unang Kristiyano ay meron silang may concern sila sa kanilang mga kapwa Kristiyano na nakakaranas ng inhustisya o ng kahirapan. Kaya nga kung titingnan natin sa ating buhay, maganda sigurong itanong natin, ano ba ang ating mga obligasyon o ano ba ang ating mga tungkulin bilang mga Kristiyano upang mas matulungan o mas masamahan natin ang mga kapatid nating nakakaranas ng kahirapan sa mundong ito. Tunay na mabigat ang tanong na ito at walang instant na paraan upang mawala ang tinatawag natin na kahirapan. At ang simbahan natin ay merong mga maliliit na hakbang upang matugunan o masagutan ang realidad ng kahirapan. Ito ay isa na dito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga
turo o tinatawag nating Catholic social teachings na kung saan ipinapakita ang kahalagahan ng dignidad ng isang tao. Sa makatuwid, ang bawat isa ay sapagkat nilikha ng Diyos ay may dignidad na dapat irespeto at dapat ay mamuhay ng disente. At kung titingnan natin mga kapatid sa maraming mga social teachings na ibinigay ng ating simbahan, makikita dito ang pagbibigay importansya sa kahalagahan ng labor o ng trabaho. Sapagkat karamihan sa mga nagtatrabaho ay mga mahihirap. Kaya nga kung titingnan natin ang relasyon ng mga nagtatrabaho sa kanilang sitwasyon, sila nagtatrabaho dahil gusto nilang makakain ng maayos. Gusto nilang mapagtrabaho o makapag-aral ang kanilang mga anak. Gusto nilang, meron silang mga medisinang magagamit kapag sila ay magkasakit at isang bubong na matitirahan kapag sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pero kung ang sistema ng kanilang pinagtatrabahuhan, kung hindi sila nakakatanggap ng tamang sweldo, kung sila ay patuloy na inaalipusta o kung sila ay patuloy na discriminate sa kanilang workplaces at hindi nabibigyan ng tamang benepisyo, ay patuloy silang malulugmok sa kahirapan. Ito'y isang malaking hamon para sa ating lahat. Dahil tayo ay mga taong nangangailangan ng mga bagay upang tayo mabuhay, tayo mga tinatawag na mga consumers, at ang mga gumagawa o ang nagpo-provide ng mga kinukonsume natin ay mga laborers. Paano kaya natin matutugunan o makaka-respond sa tinatawag nating kahirapan ng mga laborers, no? Ng mga manggagawa? Ayon sa aklat ni Tom Bedoin, Consuming Faith, na ang economic spirituality is a spirituality of integrating who we are with what we consume. So may kahalagahan ang pag-uugnay ng ating spiritualidad sa ating mga kinukonsumo. We see the interplay of economic spirit dynamics not as an opposing element of either or, but as both an end. As embodied persons, we have our economic lives where we inevitably consume resources to sustain and find meaning in them. Spirituality has an economic aspect where we consume or distribute resources that reflects our beliefs. The kind of consumption people practice with the resources is an advocacy of what we believe. Sinabi pa ni Bedoin, sabi niya, as a Christian, what I believe about Jesus or do not believe will and must be manifest in the way I use my economic resources. He continues, one important reason that Christians do not take responsibility for the shadow side of our economy is that they do not see their economic actions as manifesting their core spiritual beliefs. So in other words, ang pattern ng ating consumption ay nagre-reflect sa ating pananampalataya. Halimbawa, kung tayo ay mahilig bumili ng mga expensive na mga bagay, marami atang guilty sa atin dito. Maraming gustong bumili ng mga mamahaling mga bagay. Siguro magandang tanongin natin dito ay, una, kailangan ko ba talaga ito? Pangalawa, ang gumagawa ba ng produktong ito ay nakakatanggap ng tamang sweldo? Sila ba'y nakakapagtrabaho sa isang ligtas na environment? So itong mga tanong na ito ay makakatulong upang maunawaan natin o magkaroon tayo ng maraming choices kung ang ating binibili ay tama ba at ginawa mula sa isang tamang paraan. No? Kaya nga sa economic spirituality, binibigyan tayo ng pagkakataon na magnilay o mag-discern. Kailangan pag-aralan kung ang isang bagay na ito ay nagmula sa isang produksyon na mayroong hustisya at mayroong respeto sa dignidad ng mga gumagawa nito at ng ating environment. And speaking of discernment, ang discernment o ang discernment of spirits ay isang tool, isang bagay na makakatulong upang mapalalim ang tinatawag na economic spirituality.
Ayon pa sa isang Jesuit writer na si David Lonsdale, isinalarawan niya ang discernment as the art of appreciating the gifts of God that God has given us and discovering how we might best respond to that love in our daily life. Sa makatuwid, kung mayroong mga bagay o may mga produkto na kinukonsum natin, papaano kaya ito makakatulong upang tayo mas maging mapagmahal sa ating kapwa? So it's not just about a matter of consuming things, but it's about reflecting on how this thing or object or matter or a product can help us become more loving in our day-to-day life. If we are discerning individuals, we will be able to see and find God in all things. Isang practical na bagay na makakatulong sa atin sa pag-discern kung about our economic spirituality ay tinatawag na examen o examination of consciousness. Ang examen ay isang isang maiksing spiritual practice. Madalas ginagamit bago matulog, madalas o depende sa panahon na convenient sa inyo. But normally, it's done before one retires in the evening. At ito ay isang spiritual discipline or exercise of reviewing, discerning, and responding actively to God's loving presence and influence and direction in our life. So, pwede natin itong gawin sa ating pang-araw-araw na buhay upang mapalalim ang ating economic spirituality. Merong 5 bahagi ang examine na ito. No? Unang bahagi dito ay ang tinatawag nating gratitude. So, sa aspetong ito, I note the gifts that God's love has given me this day. Minamahal ako ng Diyos and I give thanks to God for them. Nakakain ako ngayon, nagpapasalamat ako. Nakapagtrabaho ko ngayon, nagpapasalamat ako. Nakabili ako ng gamot para sa aking anak na may sakit, nagpapasalamat ako. So the first step of examine is gratitude. The second step of examine is petition. Ang petition ay yung tinatawag nating asking God for insight and a strength that will make this examine a work of grace, fruitful beyond my human capacity alone. Tayo ay nagsusumikap na magdasal at gumagawa tayo ng mga maraming bagay. Even prayer itself ay pagsusumikap natin na mas maging malalim ang relasyon sa Panginoon. But even prayer is a grace. Kaya sa second part ng examen ay ang tinatawag nating petition. At ano kaya ang pwede nating i-petition? Ano kaya yung grasya na gusto nating hilingin o hingin sa Panginoon? Relating that to our consuming patterns, pwede siguro na, Lord, I need your assistance to mature in my economic choices. Isa akong tao na may mga pangangailangan. I need God's grace to mature in my economic life. So that's the second one. The third step is what we call review. With my God, I review the day. I look for the stirrings of my heart and the thoughts that God has given me this day. So, ibig sabihin nito, i-review ko yung nangyari sa araw ko, titingnan ko yung pattern of my consumption. Halimbawa, sa araw na to, mas pinili ko bang bumili ng mga bagay na mamahalin at hindi man lang ako nag-research, hindi man lang ako tumingin sa Google at tinignan kung paano ginawa ang produktong ito. No? So, i-review ko ang araw na ito. No? I review my entire day and realize I have various beliefs and decisions and actions about my consumption. No? Maaring nadala tayo ng isang commercial o ng isang advertisement na bumili ng ganitong bagay upang tayo makaramdam tayo ng na tayo maganda, na tayo gwapo, na tayo kaaya-aya, no? Yung mga bagay na ito. No? I examine my consumption behaviors and attitudes, both that are of God and not of God.
I recall that I made conspicuous consumption. Ang ibig sabihin nito ng conspicuous consumption, yung bili lang ng bili, consume lang ng consume, na hindi iniisip kung ito ba ay makakatulong sa akin at sa tao at sa mundo, no? And I may be irresponsible in utilizing God's creation. I also review that most of the goods I consumed were produced by exploited and vulnerable labor. Ikaapat na bahagi ng examen ay ang tinatawag na forgiveness. Matapos nating i-review ang ating mga consuming patterns, yung paraan ng ating consumption, paraan ng ating paggamit ng mga bagay-bagay, ay ang kapatawaran. Sapagkat may mga pagkakataon talaga na hindi tama ang ating pag-consume. No? I ask for the healing touch of forgiving God with love and respect for me removes my heart's burden. So I ask for forgiveness. I am willing to learn from my mistakes. Nagkamali ako na mas tinawaran ko pa, humingi pa ako ng tawad sa produkto na na tinitinda ng isang mahirap na vendor. No? I ask for forgiveness for wasting the goods of the earth. Kumakain ako ng maraming pagkain o umu-order ako ng maraming pagkain, ngunit hindi ko naman kinukonsumo, itinatapon ko lang. For being insensitive to the marginalized. Kapag sa mall, halimbawa, ang mga produkto parang gustong-gusto nating bumili kahit mahal pa ito. Pero sa mga ordinaryong mamamayan na nagbebenta ng kanilang mga produkto sa market, no, o sa daan, humihingi pa tayo ng tawad na maka-discount pa tayo, no? And we ask for forgiveness for all these insensitivities, no? When we exploited the vulnerable laborers and for somehow feeling entitled to consume whatever I want in this world. Dahil pera ko to, meron akong karapatan na ikonsumo ang mga bagay na gusto kong ikonsumo. Finally, the fifth step of the examination of consciousness is the renewal. What happens in this stage? I look to the following day, iniisip ko kung ano yung darating na bukas with God, plan concretely how to live it in accord with God's loving desire for my life. So I plan to renew myself as I continue to be sensitive to God's desire in my life. I plan to consume minimally. So gagawa ka na ng plano para sa the following day. So kung mamimili ka na naman sa halimbawa sa bangketa at nandoon si nanay na nagbebenta ng mga prutas o ng mga gulay na mura na, ngayon iisipin na natin kung tayo pa ba ay hihingi ng tawad, no, sa binibenta niya. Hingi pa ba tayo ng discount sa kanyang binibenta, no? We plan to consume minimally. That can be our way of renewing ourselves. Or tingnan natin yung ating consumption patterns. Baka masyado na tayo nagkukonsume ng mga bagay beyond our needs and beyond our means. And be informed individually and communally about ethically resourced goods. So, maaring pwede kang mag-post sa Facebook about a certain consumption or a certain thing na ethically resourced, no? Nagaling ito sa mga katutubo nating mga kapatid at kailangan natin silang suportahan versus yung mga kumpanya na mga malalaki na alam naman natin na nagpo-produce ng mga bagay out of sweatshops o yung mga produkto na galing sa mga manggagawa na hindi nakakatanggap ng tamang sweldo at benepisyo, no? So, ang mga bagay na ito, mga kapatid, itong tinatawag natin na examen, ay isang mahalagang tool upang mapalalim ang economic spirituality. Hanggang dito na lamang po ang aking pagninilay at maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Ang pagninilay natin ngayon tungkol sa kahirapan ay isang paalala na ang kahirapan ay bahagi ng ating human experiences
Pero hindi dito nagtatapos. Meron tayong mga responsibilidad bilang mga Kristiyano as co-creators and stewards of this world. Isa sa mga paraan dito ay matulungan natin ang bawat isa, ma-recognize ang dignity ng bawat isa, lalo't higit sa ating mga manggagawa na gumagawa ng mga produkto na ating mga kinukonsumo. Ang economic spirituality ay isang paraan upang ma-recognize natin na ang isang bagay, ang isang material na bagay, produkto ay makakatulong, ay isang manifestation ng ating pananampalataya sa Diyos. At finally, papaano natin mapapalalim ang economic spirituality? Sa pamamagitan ng discernment, sa pamamagitan ng examination of consciousness, na kung saan makikita natin ang ating consuming patterns, makikita natin ang mga paraan para mabago ang ating mga consuming patterns, at lalo tigit ay makagawa tayo ng konkretong aksyon the following day. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa Passionista, sa lahat ng mga advocacies namin. At hanggang sa muli, maraming salamat. Father Roger here, signing off. Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. When I was hungry, you gave me to eat. When I was thirsty, you gave me to drink. Now enter into the home of my Father. Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. When I was homeless, you opened your door. When I was naked, you gave me your coat. Now enter into the home of my Father. Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. When I was weary, you helped me find rest. When I was anxious, you calmed all my fears. Now enter into the home of my Father. Whatsoever you do to the least of my people, that you
what